Narinig mo na ba o nabasa ang acronym na MERSI? Panoorin ang bidyong ito para malaman mo ang kahulugan ng MERSI at ano ang kaugnayan nito sa edukasyon ng iyong mga anak. Hello mga ka-YouTuber! Welcome ulit sa panibago nating video. At ngayon sa bidyong ito ay ituturo ko sa inyo kung ano ang ibig sabihin ng MERSI. In the system of education, hindi lamang basta-basta ang mga aralin at kakayahan na itinuturo ng DepEd sa ating mga mag-aaral. At dahil nga sa pandemic ng COVID-19, gumawa ng isang bagong curriculum ang DepEd kung saan ito ang gagamitin sa tinatawag na distance learning kung saan ang mga bata ay mag-aaral sa kanilang mga tahanan. So ano nga ba itong MELC o Most Essential Learning Competencies? Noong May 6, 2020, naglabas ng DepEd Memorandum Circular 2020-00 entitled The Clarification of the Use of Most Essential Learning Competencies and Other Related Issue. So, bubuo din po natin yung memorandum circular na inilabas ng DepEd. Sinasabi po doon na itong MELC ang magiging batayan ng SDO, ng mga RDO. Sila po yung mga gumagawa ng mga lesson na nilalatag sa mga bata. At itong MELC ang magiging batayan ng mga kakayahan at learning competencies o mga aralin na dapat matutunan ng mga bata na gagamitin sa distance learning kung saan ang mga bata ay mag-aaral sa loob lamang ng kanilang mga tahanan. So dito po, meron pong nakalagay na determining factor kung paano pinipili itong MELC. Ang determining factor po na nakalagay doon sa memo kung paano pipiliin yung mga competencies na ilalagay sa MELC ay ang endurance. Masasabi nating enduring ang isang learning competencies o kakayahan kapag ito ay nagamit ng estudyante hindi lamang sa oras ng kanyang pinag-aralan ito kundi nagamit niya sa kanyang pang-araw-araw na pamumuhay or even sa iba pang mga bagay na magiging kapaki-pakinabang sa kanya bilang isang individual. So, ano po yung mga example ng learning competencies na to na dapat ay pinaka-dapat matutunan at pinakakagamit-gamit na kakayahan na dapat matutunan ng mga bata na isinama sa MELC. Ang una po dyan ay yung research skills. So, ngayon po, yung mga high school student, alam ko, medyo alam niyo na to, na palaging merong research bago ka makatapos ng K-12 course mo. Kailangan mo munang ipisa yung research kasi po sa panahon ngayon, every program na ginagawa is hindi lamang basta inilatag or isinabi na ito yung gawin, hindi. Dumadaan po sa research kung saan pinoproseso yung mga facts and figure, yung mga data na relevant doon sa isang programa na gustong gawin ng mga tao. So, lahat po yan dumaraan na sa research. Kaya po, tinuturuan ng mga estudyante kung paano gumawa ng isang research upang magkaroon po sila ng research skills kung saan magagamit po ito nila in the future na kapag sila ay magtatrabaho na, magagamit po nila itong research skills. So, para po ito dun sa mga high school student. Pangalawa naman po dun sa most essential learning competencies na dapat matutunan ng mga bata ay yung reading comprehension. Kasi po, maraming bata ang marunong magbasa, pero hindi po nila naiintindihan kung ano yung binabasa nila. So, isa po ito sa mga piniling kakayahan na dapat ay dapat taglayin ng mga mag-aaral. Yung sanay po silang bumasa at naiintindihan po nila kung ano yung binabasa nila. Kasi eventually, magsisimula po ito sa kanila ng critical thinking kung saan mas makakapag-develop po sila ng mas malalim na pakahulugan sa bawat bagay at ito po ay makakatulong po sa kanila, yung reading comprehension. Pangatlo naman po ay yung writing. So, di ba sa mga bata po ngayon, especially sa mga elementary, medyo may ibang bata na nahihirapang magsulat, pangalan lang nila.
hindi nila kayang isulat. So, sinisigurado po ng DepEd na kahit sa bahay lamang po mag-aaral yung ating maliliit na mga estudyante, matututunan pa rin po nila tong skills na to, which is yung pagsusulat. Kaya gagawa po sila ng mga learning activities na makakatulong upang ma-enhance yung writing skills ng inyong mga anak. The next one is map. Ano po ba tong map? Yung pagtanda po sa mga bagay-bagay. Kasi pag sinabi natin map, direction, lugar, instruction, ibig sabihin, dapat matutunan din po ng mga bata na ito yung lugar na meron ako, ito yung mga bumubuo sa lugar ko, sa community ko. So, natatandaan ng bata na even mawala man siya dun sa lugar na yon, alam niya kung saan siya babalik. So, parang ganyan po yung map na tinatawag or yung mapping, kung paano natatandaan ng isang bata yung lugar, yung panuto, yung direction na ibinibigay sa kanya. So, mahalaga po yan. Nakakatuwa po na pag ang bata is alam niya kung saan siya nakatira, kung anong lugar yung nakasakop sa kanya, kung anong lugar yung sumasakop doon sa pamayanan na kinabibilangan niya. Kasi parang pagkakakilanlan po yun ng isang tao at mahalaga po na matutunan yon ng isang bata. At panghuli naman po dun sa most essential learning competencies na dapat matutunan ng mga bata ay yung hypothesis testing. So, ito pong hypothesis, ang ibig sabihin po ng hypothesis ay educational guess. So, dito po parang ma-enhance yung critical thinking nila na paano nila ipuprove yung isang bagay na naisip nila, yung isang bagay na naobserbahan nila, or meron ba silang na-discover na isang bagay at magkakaroon sila ng kakayahan kung paano ito i-explain sa iba na ganito yan, bakit nangyari yan, ganito yung naging umpisa, kaya naging ganito yung kinalabasan. So, hypothesis testing, dapat marunong po ito yung mga bata. So, iyon po yung mga kakayahan na nakabilang or nakapaloob doon sa mga pinili upang ilagay doon sa tinatawag na most essential learning competencies. Ang unang nga po dyan is yung research skill, reading comprehension, writing, map, and hypothesis testing. So now, ano nga ba yung kaugnayan ng MELSI sa edukasyon ng inyong mga anak? So, i-explain ko po sa pamamagitan ng isang diagram kung ano yung kaugnayan nito para mas lalo niyo pong maunawaan. Una po, ito po yung tinatawag na K-12 Curriculum Guide. Ito po yung ginagamit na curriculum ngayon bilang batayan ng mga kaalaman at kasanayan na ituturo sa mga bata. So, alam naman po natin na super loaded talaga, as in super loaded itong K-12 curriculum na even ako ay nalulula dun sa mga pinag-aaralan ng mga bata at iisip ko nga kung paano to tumatanim lahat sa utak ng mga bata dahil sa sobrang dami. Ngayon po, yung pangalawang step po, pumili po sila ng mga pinakakagamit-gamit na kakayahan at skills na dapat taglayin ng mga bata mula doon sa K-12 curriculum na yun. So, they chooses most essential learning competencies. Pinili po muna nila yun. Yung pinili po nila, yun po yung mga binanggit ko kanina. Ngayon naman po, pangatlo, nung napili na po nila yung mga learning competencies na dapat matutunan ng mga bata, ito na po sa number 3, yun po, nabuo na po yung most essential learning competencies. Ito na po yung parang pinaka-curriculum guide na gagamitin po ngayon na distance learning po yung klase ng pag-aaral na mangyayari at magaganap sa school year 2020-2021. Ngayon, yung susunod po na step, itong MELSI naman po ay ituturo ng mga teacher pamamagitan ng iba't ibang teaching modalities o teaching method na inilatag ng DepEd para sa tinatawag na distance learning o homeschooling. So, di ba po, dun sa mga nakaraan ko ng video, tinuro ko na po sa inyo yung teaching method na gagamitin ng DepEd. Ilalagay ko na lang po ulit yung link para mapanood nyo po kung ano po yun. So, ayun na po yung pang-apat. Pang-5, kapag itinuro na po ng teacher yung
mga aralin doon sa MELC, ito na po yung matatanggap ng mga estudyante. Mas ma-enhance po itong mga kakayahan na to dahil ito po yung tututukan ng pansin doon sa mga module, sa mga learning activities, sa mga lecture na ibibigay sa mga bata mula elementary hanggang high school doon sa tinatawag na distance learning. Yan po yung kabuuan ng MELC. So now, ano naman po yung dapat gawin ng mga nanay, ng mga mamis dyan sa bahay? So ngayon pa lamang po, mas mainam po na ang hahanapin nyo pong activities or mga teaching material or learning materials o module ay yung nakabase na po dapat sa MELC para mas matutukan nyo po kung ano yung mga kakayahan na dapat taglayin ng inyong mga anak. Sabi nga po nila, enduring itong mga kakayahan na to, even sa personal life nila, personal na nilang pamumuhay, may apply po nila to at makakatulong sa kanila. Hindi po parang mahirap yung magiging system ng education pagdating sa pagtuturo sa mga bahay kasi sinala na lahat ng mga learning skill. Iyon lamang po yung ibibigay. So, para siguro po hindi na rin maging burden pa sa mga magulang kaya ganun na po yung ginawa ng DepEd. Humanap na po kayo sa internet nung merong nakalagay na MELC based. Marami na po ako nakikita ganyan even sa YouTube. Nakalagay po doon halimbawa Araling Panlipunan, MELC base, ganun. Yun na po yung kuhanan. Yun po yung mas applicable na gamitin sa pag-aaral sa bahay. Para hindi na po maraming kung ano-ano pang tinuturo. Tapos, hindi naman pala essential. Ibig sabihin, hindi naman pala yung pangunahing kailangan na matutunan ng mga bata. So, yun po mga mami, yung tinatawag na MELC. Ito po ang gagamiting gabay, panuntunan sa pagbibigay ng mga aralin sa mga bata sa tinatawag na distance learning o homeschooling. I hope po ay meron kayong natutunan sa video ito. At kung meron po kayong natutunan, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe. At kung meron po kayong mga tanong, reaction, comment, just comment down po sa baba para mabasa ko po at mabalikan ko po. Maraming salamat po sa panonood. God bless us all.